Sa gitna ng nag-uumapaw na kontrobersya sa Kongreso, isang malaking pagbabago ang magaganap. Habang iniintriga ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez sa mga alegasyon ng katiwalian sa mga flood control projects at sa issue ng pambansang budget para sa 2025, inaasahang siya ay bababa na sa pwesto. At sa pagbaba niya, isang bagong leader ang hahalili, si Faustino Boji D. III. Sino nga ba si Boji D., ang taong posibleng maging ika-4 na pinakamakapangyarihang opisyal ng bansa? Simula pa noong Lunes, lumulutang na ang pangalan ni D. bilang papalit kay Romualdez. Sa una, inakala ng marami na siya lamang ang magiging acting speaker habang nakalib si Romualdez. Pero nitong Miyerkules ng umaga, kinumpirma ni Antipolo Rep. Ronaldo Puno na tuluyan ng magbibitiw si Romualdez. Ginawa raw niya ito para matapos na ang mga haka-haka na kahit nakalib, maaari pa rin siyang makialam sa galaw ng Kongreso. Si D ay isa sa 11 deputy speakers sa kasalukuyang Kongreso at isa rin sa mga bumoto pabor kay Romualdez noong pagbubukas ng 20th Congress. Ngunit ngayong siya na ang hahalili bilang speaker, haharap siya sa isang kongresong binabayo ng samut-saring issue, mula sa mga anomalya sa flood control projects, kontrobersya sa pambansang budget, hanggang sa inaabangang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ayon sa isang source. Malaking bagay ang pagiging kaalyado ni D sa Partido Federal ng Pilipinas o PFP ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bagamat maliit lamang ang bilang ng kanilang grupo, 27 miyembro mula sa kabuuang 315 sa Kongreso, naging susi ito upang siya ang piliin na mamuno. Hindi na bago sa politika ang pamilya D. Sa katunayan, sila ang isa sa 2 pinakamalalakas na political clan sa Isabela, kadalasan ay nagpapalitan lang ng pwesto kasama ang pamilya Albano. Ang kanilang impluwensya ay umaabot pa noong panahon ng dating diktador na si Ferdinand Marcos Sr., kung saan nagsimula ang pamumuno ng kanyang ama na si Faustino D. Sr. Bilang gobernador mula 1971 hanggang 1992, ngayon, may 2 pang miyembro ng pamilya D sa Kongreso, ang kanyang mga pamangkin na sina Ian Paul at Faustino Michael Carlos III. Si Boji naman ay pumalit sa kanyang anak na si Ino bilang kinatawan ng ika-6 na distrito, habang si Ino naman ay kasalukuyang mayor ng Etiagi. Bilang mambabatas, 25 panukalang batas na ang naisumite ni D. Karamihan ay para sa Isabela. Kabilang dito ang pagtatayo ng Sierra Madre Conservation and Development Authority at pagpapalakas sa National Research Council of the Philippines. Nais din niyang magkaroon ng kurso sa life skills sa lahat ng public at private high schools. Bago muling bumalik sa Kongreso, nagsilbi siya bilang gobernador ng Isabela mula 2010 hanggang 2019 at bilang vice gobernador mula 2019 hanggang 2025. Ngunit hindi rin siya ligtas sa kontrobersya. Noong 2022, naharap siya at 12 pang opisyal sa kasong plunder dahil sa umano'y maanumalyang 1.3 billion pesos road project na sinasabing nagbigay benepisyo sa kanilang pamilya. Ayon sa reklamo, walang naganap na public bidding at ang proyekto ay direktang papunta sa isang beach property na pag-aari umano ng mga D. Habang papalapit na ang kanyang pag-upo bilang speaker, marami ang nagtatanong kung paano niya hahawakan ang malaking responsibilidad na ito at kung ano ang magiging epekto sa pamunuan ng Kongreso. Maraming committee chairmanships ang maaaring mabago at tiyak na magiging mainit ang mga susunod na linggo sa politika ng bansa.